Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 13, 2026, Lunes ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 1 verses 10 to 17. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan, sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, mula pa rin dito sa Baguio City. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at maging pagninilay mula sa aklat ni Propeta Isaías, kung saan pinapaalala niya, pinahayag niya sa mga bayan ng Gomora at Sodoma ang mga maling pamamaraan ng pamumuhay at hindi ikinatutuwa ng Panginoon ang anumang uri ng paghahandog, tapos wala naman nababago sa kanilang pamumuhay. Kaya sabi dito, pinapasabi ng Panginoon kay Isaías na baliwala ito at hindi na ito papansinin ng Diyos. Bagkus nga, sabi, suyang-suya na ako sa mga pistahan, sa mga paghahandog, dahil hindi naman nababago at hindi nila tinitigil ang mga masasamang gawain. Kaya maging sa atin, sa panahon natin ngayon, napakarami din natin mga ritual, napakarami natin mga kapistahan, lahat na lang ay ating pinagdidibusyonan. Pero yung tanong ay, paano ba tayo nababago nito? Sinisikap ba nating mabago ang ating mga maling pamumuhay? At ginagawa ba natin ng lahat para tayo makatulong sa ating kapwa at maging mabuting tao sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay? Kaya nawa sa ating unang pagbasa, muli pagnilayan natin ang panawagan ng Panginoong Diyos na magbago at higit na mahalaga ang pagbabago kaysa sa mga napakarami nating mga gawain na pangsimbahan at mga gawain na kung ano-ano para lamang sa pansarili din nating kapritsyo at kagustuhan. So muli, unahin natin at pagnilayan ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin. Muli po, sa pagpapang araw sa inyo.